Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating Childhood Sumobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan, mga tol. At ngayon ay pag-uusapan natin itong ating video mula sa channel ni Sir Pinoy Mystery Channel, mga tol. At ito medyo siguradong mababahala ang China, mga tol, dito po sa balita na to, no? Dito po sa balita na to na kung saan ito pala ang dahilan bakit palaging binabanggit ni Trump ang Pilipinas, no? Ito ang tanong lagi bakit palaging binabanggit ni Trump ang Pilipinas, no? Medyo nayayanig ang institusyong politikal sa Amerika dahil sa mga sunod-sunod na executive order ng Pangulo ng Amerika na si Donald Trump simula nung ito ay nagbalik nga po sa pwesto, no? Ano nga ba ang dahilan nito? Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Kung kayo po ay bago pa lang dito sa ating channel, tayo po ay gumagawa ng mga reaction video at pinag-uusapan natin itong mga video na ating dumadaan sa ating feeds, mga balita na ating nakakalap ngayon, no? Iyan ang ating alamin. Okay, so wag na natin patagalin ito. At syempre, request ko lang uli, palagi, mga katol, mga kababayan, 1 view, 1 like po sana. Maraming salamat po sa inyo. Alright, let's go. Alyansang Pilipinas at Amerika nayanig sa ugat dahil sa mga nagaganap ngayon sa Estados Unidos, kasama ang pagsara ng USAID na nagpopondo ng bilyong-bilyong proyekto sa Pinas. Nanganganib din ang sitwasyon ng mga daan-daang libong Pinoy TNT dahil sa executive order hinggil sa iligal sa bansa. Bagamat palaging binabanggit ni Trump ang Pilipinas, marami ang nagtatanong kung nasira na ba ang samahan ng dalawang bansa. Siguradong sa tingin ba ninyo, meron bang lamat ang relasyon ng Amerika at ng Pilipinas? Kung maalala natin dati yung nakaraang administrasyon, minura-mura po itong Amerika. Talagang galit na galit siya sa Amerika, mga tol, At sinasabi nga niya, bumabalik tayo doon sa dating history. 'Di ba? Na kung saan sinakop tayo ng Amerika, 'di ba? Bakit hindi rin siya magalit ngayon doon sa sinasabi ng China na pati Palawan may-ari ng China. Okay? Kung talagang kayo ay Pilipino at mga makabayan kayo, ipagtatanggol ninyo yung soberanya ng Pilipinas. Okay? Hindi kayo papayag na kung Amerika nga nagagalit kayo na sinasabi ninyo, sinakop ng Amerika ang Pilipinas. Bakit hindi kayo magalit ngayon sa China? Na sinasakop ng China ang Pilipinas. Okay? Simple lang, 'di ba? Yung rhetoric na sinasabi natin. Simple lang naman 'yan bakit di kayo magalit sa Japan? Bakit hindi kayo magalit sa Spain? Samantalang mas matagal tayong sinakop ng Espanya. 'Di ba? Ganun lang 'yon. Ganun lang kasimple 'yon. Bakit sa Amerika lang kayo nagagalit? Sige nga, Aber, paliwanag ninyo 'yan. Tuloy natin. Magugulat ka sa malalaman mo na hindi lamang dahil sa may geostrategic importance ang Pinas o business investment ang USA sa bansa, kaya naman lagi itong binabanggit. Kung hindi, dahil sa mabigat na sentimental value. Mayroong mga naniniwala. Pag sinabi nating sentimental value, ano nga ba yan? Diba? Yan yung halaga ng isang bagay na parang matagal mo nang iniingat-ingatan na ayaw mong pakawalan, 'di ba? Kumbaga may mga pinagsamahan kayo nung bagay na 'yon, o lugar, 'di ba? Mga ganun 'yun may sentimental value yung isang bagay na 'to, May sentimental value yung isang lugar na 'yon, 'di ba? Parang ganun. At marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba?
Medyo nayayanig ang institusyong politikal sa Amerika dahil sa mga sunod-sunod na executive order ni Trump mula nang ito ay nagbalik sa puwesto. Apektado ang Pinas dahil sa mga pagbabagong ginagawa ng administrasyon. Kasama na dito ang problema sa immigration ng libu-libong TNT sa Estados Unidos at ang pagpapahinto sa USAID, isang independent agency na binuksan ng Amerika upang suportahan at magbigay ng tulong pinansyal sa ibang bansa kung ang proyekto ay may kinalaman sa Amerika. Aabot sa 5 bilyong piso na ang naibahagi ng USAID sa Pinas mula noong 1961. Wow. Pero ang lahat ng ito ay namimiligro, kaya marami ang nagdududa sa ugnayan ng dalawang bansa na hindi na ito magtatagal. USAID. Marami sa Pilipinas ang naniniwala na palaging binabanggit ni Trump ang bansa dahil sa strategic location ito sa Asia. Maganda ang pwesto ng bansa kung gustong manmana ng kilos militar ng China. Yan, 'di ba? Isa rin 'yan sa dahilan bakit gustong-gusto ring makakuha ng China yung ating EEZ. 'Di ba? Strategic location kasi talaga 'yan, no. Tapos ngayon gusto rin nilang kunin yung Palawan. Aba, sumusobra na talaga ang China. Napaka-strategic kasi talaga ng location ng Pilipinas. Kung maalala ninyo, kahit balikan ninyo yung mga history, kahit balikan ninyo yung tawag dito World War II, no, napaka-strategic ng Pilipinas. Noong unang panahon, napaka-strategic ng Pilipinas pagdating sa kalakalan. Kasi halos diyan nagko-cross lahat nun. Kung pansinin niyo yung pwesto ng Pilipinas, nasa gitna siya ng ng isang malawak na karagatan, 'di ba? At pwede siya magdugtong, no, doon sa mga iba pang kalupaan, ibang mga bansa pa, no. Napaka-strategic talaga ng location ng Pilipinas. Kaya maraming gustong magkamkam o ang tawag dito sakupin, no, o makakuha man lang ng pwesto na malapit sa Pilipinas. Especially yung ginagawa na yan ng China. Dahil napaka-strategic niyan, lalo na sa depensa nila, 'di ba? At North Korea. Madalas pa nga ang pagsanib puwersang pagsasanay ng hukbong pandagat ng Pilipinas at ng Estados Unidos upang pagtibayin ang alyansa. Ayon naman sa iba, palaging binabanggit ang Pinas dahil maraming negosyo ang Amerika dito. Sinabi pa nga ng Center for Strategic and International Studies o CSIS na $120 million ang ibinibigay ng USAID sa Pinas kada taon. Mula noong taong 2015, umabot na sa $463 milyong ang naibigay sa ating militar. Patunay sa iba't ibang tulong ng Estados Unidos dito sa bansa. Ang tanong, saan napupunta yung pera na yun? Diba? Ngayon lang natin nalalaman na may ganyan pala, pero noon pa pala meron yan, no? Hindi lang nalalaman ng mga mamamayan, ng mga kababayan natin, ng sambayan ng Pilipino. Kahit ako, hindi ko alam na meron palang ganyan. So ngayon lang na ilalabas yan. Diba? Ngayon lang na ilalabas yung mga ganitong klaseng balita na talaga namang ikagugulat, no, ng sambayan ng Pilipino. Dahil sa ugnayang militar ng dalawa, may mga natatakot at hindi makakatulog ng mahimbing dahil baka daw gawin tayong battleground ng China. Di naman. China na hanggang ngayon ay hindi kayang gawing battleground ang maliit na isla ng Taiwan. Mga pananaw sa Pilipinas na maaaring totoo o pwede ring palso. Upang malaman kung ano ang tunay na pananaw ng Amerika sa Pilipinas, kung mahalaga ba ito o walang silbi para sa Estados Unidos, mas mainam siguro kung silipin ang kasaysayan ng mga Amerikano na may ugnay sa Pinas. Kung babalik sa taong 1898, pagtapos ng Spanish-American War, naging kolonya ng Estados Unidos ang Pilipinas. Mga panahon na sunod-sunod ang digmaan ng dalawa. Sa 3 taong labanan ng Phil-Am War, libo-libo ang namatay sa magkabilang panig. Laban sa mga nasyonalista noong 1899, sa mga guerrilla noong 1900s, at sa mga katutubo sa Balangiga Massacre noong 1901. Base sa Office of the Historian ng US Department of State, na sobra sa 4,000 mga Amerikano at higit pa sa 200,000 Pinoy ang napatay sa giyera ng Phil-Am, mga kasundaluhan at napakaraming sibilyan. Pero nagbago ang ihip sa ikalawang digmaang pandaigdig. Walang pagpipilian ng mga Kano kung hindi harangan ng Japan sa pag-agaw ng kanilang kolonya
at ang mga Pinoy na ipagtanggol ang kanilang lupang sinilangan. Sa huli, nasaksihan ang pagsasamang puwersa ng dalawang magkagalit. Tama naman. Ang sabi sa National Museum ng US Air Force na may mga 12,000 Amerikano at 66,000 Pinoy ang magkasama sa Bataan Death March noong taong 1942. Tapos noong 1944 sa Battle of Leyte Gulf. Ang sabi sa US Department of Defense na 16,000 sundalo at sobra sa 7,000 mga Navy ng Amerika ang napatay sa pagpigil sa mga Hapon. Taong 1945 sa Battle of Manila, ayon sa The Diplomat, 6,000 Amerikano ang namatay, 16,000 Hapon at mga 100 hanggang 200,000 Pilipino ang napaslang. Ilan lamang ito sa mga halimbawa kung saan ang kolonyalista at ang sinakop ay hindi laging magkatunggali. Minsay nagsanib puwersa pa upang ipagtanggol ang lupain. No administration has been tougher on China than this administration. We imposed historic tariffs. We stood up to China's intellectual property theft at a level that nobody's ever come close. Grabe, no? We're going to make great trade deals for ourselves. You know, they want these conservatives, you know, these morons that write the magazines, National Review that nobody reads. They write the magazines and they want it to be free trade. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, sa sumunod na taon 1946, nagkaroon ng independence ang bansa mula sa mga Amerikano. Ang araw ng kasarinlan. 17,000 mga Amerikano at 500 mga Philippine Scouts ang nailibing sa Manila American Cemetery. Ayon sa American Battle Monument Commission, na nandoon din ang pangalan ng higit sa 36,000 Amerikanong hindi natagpuan ng bangkay pagtapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sinabi pa na mayroon ding 5 Hudyong sundalo na nakalibing doon. Nasa panig ka man ng mga kolonyalista o sa kanilang sinakop, hindi maitatanggi na ang dalawang lahi ay parehong nagbuwis ng buhay para sa isang layunin, ang ipaglaban ang Pilipinas. Marahil para sa ilan sa mga nasa Pilipinas, ang sementeryo sa 4th Bonifacio ay katulad lang ng ibang sementeryo sa bansa. Hinuhukay ng mga magnanakaw at vina-vandalize ng mga kabataan. Pero hindi ang Manila American Cemetery. Sa isang artikulo ng John Wayne Asia Pacific, tinawag itong sacred grounds o sagradong lupain. Ano't ano pa man, naging bahagi ito ng masalimuot na kasaysayan ng Amerika. Libo-libong tinuturing na American heroes, mga general, mga kapitan at iba pang sundalo ng World War II ang nagbuwis ng kanilang buhay upang pigilan ang pagsalakay ng mga Hapon. Kung matatandaan noong taong 2014, binisita pa ito ng dating Pangulo ng Amerika na si Barack Obama. Siyempre, hindi dahil sa meron silang sementeryo dito kaya palaging binabanggit ni Trump ang Pilipinas. Hindi. Ito ay dahil sa may malaking sentimental value ang bansa para sa mga Kano. Ang American Cemetery ay isang simbolo nito. Kapag sinabing sentimental value, ito yung halaga ng isang bagay pero hindi nasusukat ng pera. Ito ay isang matinding koneksyon na nahubog ng maraming taon, pagsasama sa hirap at sa ginhawa. Ayon sa State Department ng Amerika, ang relasyon ng dalawang bansa ay base sa matibay na kasaysayan at ugnayan sa kultura, mula sa pagiging kolonya hanggang sa pagiging alyansa. Kaya pauwiin man ng mga TNT o itigil man ang suporta ng USAID, malaking bahagi ng American history ang bansang Pilipinas. Hinulat ng National Museum of World War II na itinalaga ng US Congress ang buwan ng Oktubre bilang Filipino-American History Month. Walang ibang kaalyado ang Amerika na kinikilala ng Kongreso katulad ng Pilipinas. Kamakailan lang buwan ng Pebrero 2025 sa USA Army Pacific, sinabi na ginunita ng Estados Unidos at Pilipinas ang ika-80 anibersaryo ng Cabanatuan Raid na naganap noong 1945. Ito yung pagsanib ng US Battalion at mga Pilipinong gerilya upang sagipin yung mga 500 POWs. Sinabi pa na tagumpay ang raid
dahil sa suporta ng mga gerilyang Pilipino. Oo. Nakatala ang pangyayari hindi lamang sa kasaysayan ng Pilipinas, pati sa kasaysayan ng Amerika. Patunay lang na malalim ang ugnayan ng dalawa. Has grown weak, and so weak that the Philippines have broken with decades of pro-American foreign policy to instead leave for the orbit of China and Russia. You saw that yesterday. But every time I look at him, he's campaigning. I mean, here you see the Philippines, the heads of the Philippines, they're so angry. He leaves for China. He's now negotiating with China. We've been in the Philippines practically for forever. A very important strategic ally. And what happens? China and Russia are probably going to take it. And I see him out there. Sinabi ni Trump sa kanyang unang pangangampanya na namimiligro ang ugnayan ng US at Pinas dahil sa mahina daw ang kanilang pamunuan noon. Binanggit nito na matagal na silang nasa Pilipinas. Sabi niya, Tama practically forever. Marami sa Pinas ang naniniwala No, matagal na sila sa Pilipinas mga tol, no? Pero nakakapagtaka lang na merong administrasyon na galit sa Amerika at gustong-gusto yung China. Diba? noon daw ay mahalaga ang Pilipinas sa Amerika, kaya binabanggit ito ni Trump. Pero hindi na raw ngayon. Dahil wala na raw peligro sa Amerika. Kung ganon, sino ba ang nakaalam sa pananaw ng mga Amerikano kung merong peligro o wala? Siyempre, sila ding mga Amerikano. Ayon sa Washington Stand noong buwan ng Enero 2025 na sinabi ni Marco Rubio, ang bagong Secretary of State ni Trump, na ang bansang China ang pinakamalakas at pinakadelikadong peligro sa Amerika ngayon. Ayan, Secretary of State na ang nagpahayag na may hinaharap silang peligro dito sa Asia. Ito ay ang China. Bukod sa kasaysayan, mahalaga ang Pilipinas sa seguridad ng Estados Unidos ngayon. Mapa-kolonyalismo o mapa-ikalawang digma ang pandaigdig. Ang relasyon ng dalawang lahi ay nahubog sa dugo at pawis. Magkaribal man noon, pero naging magkasangga laban sa mga Hapon. Parehong humarap sa bingit ng kamatayan at nagtaya ng kanilang buhay para sa lupain. Kaya hindi lamang ang pagiging strategic location at mga American investment ang dahilan kung bakit palaging binabanggit ni Trump ang Pilipinas. Ilang pangulo na ng Pinas ang nagpapalit-palit. Ilang administrasyon na ang nagdaan at umalis. Ilang batas ang pabago-bago. Pero ang impluwensya ng Amerika sa bansa ay nandirito pa rin. Totoo na hindi na tayo kolonya ng Amerika. Pero ano sa tingin mo? Ipamigay kaya ng mga kanu sa China ang kanilang pinaghirapan? Malabo yun. Anong aral ang mapupulot dito? Palaging binabanggit ni Trump ang Pinas dahil alam niya na noon pang 1900s ay mahalaga na ang lupain. Hindi mabilang ang mga kanong nagbuwis ng buhay upang ipagtanggol ang kolonya. Nakaukit sa mga libro ang pakikipaglaban nito para sa Pilipinas noong World War II. Tinuturing na sagradong lugar ang libingan ng libo-libo nilang mga bayani. Kaya naman sa loob ng 100 taon, hindi mapukaw ang sentimental value ng bansa para sa Amerika. Kumbaga sa isang pelikula, we ride together, we die together. Yun no, mga tol, no? Tsaka isa lang masasabi ko dito, mga tol. No? Yung Amerika talaga nandiyan dyan noon pa. Diba? Yun na nga, nasa history naman natin yan, no? At nakasama rin natin sila sa napakaraming gera o mga digmaan. Okay? So, ang tanong natin dito, mga tol, mga kababayan, pumapanig yung ibang mga kababayan natin sa China. Ang tanong, may nagawa ba sila during ng mga panahon na kailangan ng tulong ng Pilipinas, no, na maipaglaban yung soberanya nito? No? I-comment down nyo sa ibaba kung meron. Pero yung Amerika, nandiyan dyan, tinulungan tayo, no? Na mabawi natin yung lupain natin laban sa Japan. No? Pero yung China, may nagawa ba sila nung panahon na yun? Diba? Okay, so i-comment down sa ibaba yung mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace
I'm out.